tahimik ang ibang balance and gatekeepers of democracy. Tahimik dyan ang Supreme Court. Tahimik dyan ang executive, si Marcos Sr. bilang Pangulo ng Bansa. Tahimik ang Senado. There appears to be a silent tolerance and acceptance of the weaponization of the House of Representatives as an instrument of a de facto martial law na nakakatakot na yan ay hindi pwedeng hindi mapuna at nararapat lamang na panindigan at yan ay lalabanan ng mamamayan, hindi lamang ng mga social media commentators kagaya namin. Si Congressman Paduano, kini-question bakit nandiyan pa raw sa YouTube yung iyong mga video, lalo na yung paghamon mo last time na dahilan po ng iyong pagkaka-detain temporary dyan sa House of Representatives. Sa tanong po ninyo sa budget kay House Speaker Martin Romualdez, talagang tumatak at nakasugat yun sa kanilang paninilbihan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Anong masasabi mo doon kay Eric? Malinaw po na hindi naiintindihan ng Kongreso ang mga nilalaman ng proteksyon sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag, malayang pagsasalita at ang tinatawag na press freedom. Fundamental po yan ng mga bagay na dapat alam ng isang mangbabatas sapagkat sila po ay gumagawa at gagawa ng batas. Malinaw po that they do not understand the basic elements of the Constitution, lalo na pong Bill of Rights. So wala po silang karapatan na makialam o pakialaman o supilin ang alinman sa mga karapatang nakasaad na ginagarantiya at pinoproteksyonan ng saligang batas. Malinaw po yun. No? There is also a provision there sa Bill of Rights na dapat very elementary ay nasa puso nila, no? At hindi nila ipapakita ang kanilang kawalang pag-unawa o kawalang paggalang hinggil dito. Ang provision na yan ay nagsasaad na no law shall be passed abridging the freedom of expression, the free press, and free speech. Ibig sabihin po, may mga nakasaad ng mga umiiral na mga batas na may regulatory effects sa malayang pagpapahayag, malayang pagsasalita, na hindi na po kailangan yan gawin na lalo pang sakalin. Halimbawa, ang libel law, ang cyber libel, defamation, slander, yung kinaso ni General Torre kay former President Rodrigo Duterte na unlawful utterances, unjust vexation, whatever. So marami pong mga sumasagka na sa ganong karapatan at ang pagsakal palalo at panggigipit hinggil dyan, the way si Paduano at itong mga sa Kongreso na TRICOM na nagpapakilalang nagkakaroon ng committee investigation, they are moving towards that more suppressive, oppressive, and tyrannical na approach which are illegal and unconstitutional na. So kung mayroon silang reklamo o nasasaktan sila o agrabyado sila sa komentaryo, hindi lamang ni Ka Eric o ng mga independent social media commentators, the best and correct option for them to do is to file cases in court so that there will be objective, fair, and more balanced na proseso ng pag-exact ng hustisya o katarungan. Hindi pwedeng i-weaponize ang Congress for them to make persecution, harassment, intimidation, bullying, and worse ay lantarang labagin ang mga probisyon ng garantiya sa saligang batas sa mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Tsaka di ba, kay Eric, may ano dyan, may desisyon ng Supreme Court na kapag may kaugnayan sa trabaho ninyo bilang mga lingkod bayan, hindi dapat kayo magalit o mag-react ng labis dahil part po yan ng inyong domain bilang public servant. Kayo po ay pag-aari ng taong bayan. Exactly. Ang tawag dyan ay Bustos Doctrine that is adopted by the jurisprudence and legal principles sa Pilipinas. Yan po ay isang landmark decision sa Korte Suprema sa Estados Unidos. And many of our laws and our legal principles have been adopted from the legal principles and doctrine of American legal system. Ibig sabihin po, tama ka doon, Jay at Brother Admar, that the public official should not be onion-skinned. They should be open to public scrutiny and public criticism. At kung mayroon mang nasasaktan o naagrabyo sa kanilang damdamin o sa tingin nila ay nagmalabis ang komentaryo ng mamamayan o ng publiko, ang kanilang kasagutan dyan ay ang kanilang malinis na konsensya at ang kanilang malinis na gawa.
At kung sa tingin nila nagmamalabis pa rin o nag-aabuso sa karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita ang isang individual, ang tamang dapat gawin ay dalhin sa korte. Huwag gamitin at abusuhin ang kapangyarihan ng Kongreso, i-weaponize ito for weapons of political persecution and acts of tyranny equivalent to dictatorial actions na siyang ginagawa nila ngayon obviously sa Kongreso. Hindi naman daw nila Eric, winawaksi ang ating karapatan na ginagarantiya ng saligang batas, lalo na yung kalayaan sa paghahayag. Iba namang yung kanilang ginagawa at ang kanilang pinararamdam sa taong bayan. Correct. Hindi nila iwinawaksi pero lantaran at malawakang nilalabag. Ini-invite nila ang mga resource persons. Pagdating doon, ipapahiya ka, sisigawan ka, duduruin ka, babastusin ka, at mumurahin ka o kaya like si Benny Abante, no? Kinat niya lang yung ilang syllables pero alam natin na nagmumura siya doon sa galit at sisigawan ka, tatakutin ka, paluluhurin ka sa iyong paninindigan hanggang sa mabubusalan ka at ikukulong ka. Yun ang malala. Like kay Colonel Grijaldo, wala siyang kaso. The fact na siya po ay naglahad ng kanyang karanasan at ayaw niya mag-cooperate doon sa pamimilit sa kanya tungkol dito sa investigasyon against kay former President Duterte na war on drugs, ay napag-initan siya. Hanggang ngayon nakakulong siya at hindi siya naipapalabas dahil hindi rin siya makafile ng petition for bail o piyansa. Ibig sabihin na MJ, Brother Admar, malinaw po na ang layunin nila ay hindi in aid of legislation. And dyan pa lang ay violative of the constitutional mandate nila na ang layunin sa Kongreso at Senado ay para gumawa ng batas. Kung mayroon mang mga hearings o mga committee investigation, yan ay para mag-enhance o magbalangkas ng batas. Hindi para lumabag sa batas o mag-persecute, mangharas, mangtakot, manggipit ng mga mamamayan. Malinaw yan. At hindi naman gano'n ang ginagawa talaga nila, ang in aid of legislation. Ang ginagawa talaga nila, nagiging bingatibo sila. Hindi sila bukas sa criticism, hindi sila bukas sa mga critical na mga pagpupuna at mga paghahayag ng mga social media commentators. Dahilan na nagiging mapanupil at mapaniil ang kanilang mga hakbang at nawawalay na doon sa aktwal at tamang landas na iniatang sa kanila ng konstitusyon, which is to do legislation and oversight, but not to do court or procedural judicial action na parang sobra pa sila sa korte and they can act above and beyond the law. That is a very dangerous situation right now existing in Congress. Baka naman daw magsusulong ng mga panukalang batas na bawal punahin, bawal magsalita ng masama, hindi naman sa masama, o mag-remind, shall we say, kay Eric, sa mga taga-gobyerno, sa mga mambabatas, sa mga senador at sa mga congressman. That is a total suppression and that is an act of dictatorial and tyrannical actions that cannot be allowed under a democratic government and under a democratic society like the Philippines. Ibig sabihin po, hindi pa ba bastante? Sobra-sobra nga sa Pilipinas lang na ang libel ay kriminal. Sa Pilipinas lang na may kulong ka kapag pumuna ka sa isang public official o kaya ikaw ay magmalabis sa iyong freedom of expression at free speech, may kulong ka. Ang dami po niyan, siguro there are around 10 na mga iba't ibang batas na may kriminal at civil na mga pagpataw ng kaparusahan, bagamat mayroong fundamental na karapatan sa malayang pagpapahayag at malayang pagsasalita, hindi naman ito absolute. And so therefore, there is no need for further on of suppressing and yung pag-abridge o pagputol o pagsakmal o pagpapakitid pa ng mga kalayaan sa malayang pamamahayag at malayang pagpapahayag sapagkat yan po ang isa sa mga haligi ng isang demokratikong lipunan na malayang makapagpahayag ng kanilang saloobin at ng kanilang pagpupuna ang mamamayan sa gobyerno at sa mga otoridad na may hawak sa gobyerno. Kay Eric, magandang umaga. Nakikita niyo po ba na wala silang platform kung saan kung pwede naman silang sumagot at kaya rin nilang magpatawag ng press con? Meron ding available din sila sa kanilang mga social media accounts, no? May na-interview sila sa mga malalaking network na pwede naman silang sumagot doon sa mga isyong ipinupukol sa
kanila, no? Yung kumbaga batuhan ng mga impormasyon, latagan ng mga impormasyon kung sa tingin nila mali yung mga impormasyon kumakalat sa social media, sabayan niya, no? Dahil doon sa Amerika, pinatigil na itong censorship, nagkakaroon ng kalayaan na malaman ang lahat, no? Yan din yung dapat na itanong sa ating mga nasa gobyerno, bakit mas tinatangkilik ngayon yung mga independent o di kaya yung mga blogger kaysa dito sa mga malalaking network ka Eric. So tingin natin baka meron silang mga na-appreciate or nakita na parang hindi tinatalakay dito po sa mga malalaking network din nga ka Eric. Exactly the point, Brother Admar, Brother MJ. Hindi po absent ang oportunidad para sa mga kongresista na magpahayag, magpaliwanag, maglinaw ng mga komentaryo at kritiko na ibinabato sa kanila. They have all the access, resources of information, and platforms to do that. Tama po kayo. Mayroon nga silang Congress TV. Mayroon pa silang mga personal account, Facebook pages. Mayroon silang iba't ibang mga plataforma na hindi absent na as if sila ay naging isang paper target, na wala silang karapatan at wala silang oportunidad na sumagot at magdepensa. That's number one. Hindi totoo yon na sila po ay agrabyado at parang the balance of information is only tilted towards sa mga social media commentators and vloggers and independent digital media practitioners. Number two, they have all the resources. Kahit dapat hindi nila gamitin ng Kongreso. May pundo sila, may pera sila, mayayaman na mga ito, no? Multimillionaire, ang iba dyan, billionaire, that they can use the court or go to court and make proper accusation and cases through the process of judicial system na mayroong patas at makatotohanan at makatuwirang pagbibigay ng proseso sa paghahanap ng katarungan. And number three, yeah, you are correct also, Brother Admar, hindi po pwede na sila ang magtatakda kung ano ang pwede at hindi pwede sa mga impormasyon na dapat na ipapaabot sa publiko. That is exactly state censorship, or that is actually a so-called totalitarian and suppressive mechanism na ipinagbawal na po sa saligang batas natin at hindi yan nangyari na magpapatuloy pa sapagkat exactly isa yan sa mga tinutulan sa bagong saligang batas na binuo noong 1987 pagkatapos po ng madilim at malagim na karanasan ng ating bayan at ng buong mamamayan sa kuko ng martial law sa tatay ni Marcos Jr. Ibig sabihin po, yung historical and social collective experience ng mga Pilipino sa mapanupil, mapaniil at tiraniko at malupit na pamamahala na walang boses at daan sa pagpapalaganap ng free information ng taong bayan na naganap noong lumang martial law ni Marcos Sr., hindi na po yan pwedeng ibalik pa. And that is now what we can see sa mga indicators nitong ginagawang mga persecutorial, oppressive and abusive na uri ng mga investigation and committee activities ng Kongreso. Opo, at kung ito po ba ay mangyayari kung saan makokontrol na, halimbawa gusto nilang i-regulate itong mga ganito, tingin mo magkakaroon na ng, kumbaga, maaabuso ito, lalo na, depende sa mga namumuno. Pwedeng kung matino yung namumuno, magamit ng husto, no? Pero kung hindi matino ang namumuno, baka wala na tayong katotohanan na lilitaw pa dyan, ka-Eric. Tama kayo, Brother Admar. The prevention and suppression of free flow of information and a very oppressive state intervention through censorship and highly oppressive na uri ng mekanismo sa pagsikil ng daloy ng mga impormasyon at ng mga malayang talakayan sa lipunan ay magpapatungo tayo sa antas na tayo po ay magiging isa muling tyrant state o isang estado na pinaghaharian ng isang diktadura. Malinaw na yan ang patutunguhan. Pangalawa, napakadelikado itong ginagawang disguise, Brother Admar, Brother MJ, na may tinatawag na oversight function ang Kongreso daw. Mayroon silang in aid of legislation na mga committee hearings and legislative inquiry. Pero ang nangyayari tuloy
ay lantaran and sistematiko na nalalabag ang mga sagradong probisyon sa konstitusyon pertaining to the rights of the people, lalo na sa free speech, press freedom, and freedom of expression. Delikado po ito sapagkat nagiging isang de facto instrument of state suppression ang Kongreso at similar to an existing de facto martial law. Pag sinabing de facto martial law, walang formal na deklarasyon sa pagkakaroon ng martial law, subalit yung mga ala martial law, not the martial law of the 1987 Constitution na provision, but the old martial law in the former administration or regime of Marcos Sr., nagagamit ito ngayon at napapabayaan ang Kongreso, lalo na ang House of Representatives, at tahimik ang ibang balance and gatekeepers of democracy. Tahimik dyan ang Supreme Court. Tahimik dyan ang executive, si Marcos Sr. bilang Pangulo ng Bansa. Tahimik ang Senado. There appears to be a silent tolerance and acceptance of the weaponization of the House of Representatives as an instrument of a de facto martial law na nakakatakot na yan ay hindi pwedeng hindi mapuna at nararapat lamang na panindigan at yan ay lalabanan ng mamamayan, hindi lamang ng mga social media commentators kagaya namin.